Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa aming YouTube channel, Farm TV Realty Lopez. This is Luis Eve, one of your site locators for today. And ngayong araw po ay nandito tayo sa bayan ng Gumaca, Quezon. Meron po tayong isa site na property na may sukat o lawak na 2.8 hectares o hektarya. Tara po at sabay nating tingnan ang property. So, ang nasabing property po ay tuhog kalsada po. Bale, mula po dyan sa may part na yan, papunta po dito. Parang pa-V po yung cut ng kalsada, pag ganyan. Tuhog kalsada po siya. Mula po dun sa may National Road, may mga 2 kilometers po siya na layo. At kung makikita niyo naman, ginagawa na ang kalsada, so magiging semento na siya or sementado. Hindi na kaya mahihirapang magpasok ng mga sasakyan. Ayan po. So, sabi ko nga kanina ay parang pa-V yung cut ng property. Dito po sa part nito may pili na po at nakukuha na daw po siya ng sahing. Ayan. Pero sabi po sa akin ay mas malawak daw po yung sakop ng side na to. At kung makikita niyo po dun po sa side na yun, sapa na po yun. Ayan. And meron din pong 150 meters na frontage yung property. Kabilaan na daw po yun. Ayan po. And like what I said earlier, ongoing po yung construction ng kalsada. So, magiging sementado na siya, which is mas madali ng pasukin. Yan sa part na to, lupa pa pero ongoing naman na ang construction ng kalsada. Ayan. So guys, kung makikita nyo, ayan may sapa siya. Ayan daw po yung pinaka-boundary ng property. Ayan, so may tubig naman siya. Bale, ito pong part na yan, yung napapalibutan po ng sapa. Sakop pa rin yun ng property. Ayan po. Yan, sakop pa rin po yun yung property. Yung part na yan. Basta po dun sa may bandang dulo na. Ayan po. May sapa na po dyan. May sapa na. Which is yung boundary na ng property. Meron na rin siyang linya ng kuryente. Ito po. Ayan o. So, wala namang problema sa electricity. And may sapa naman, so may source of water naman. Ayan po. Ito po yung pinaka-boundary niya. Itong tulay na to. Pakita ko sa inyo. Ito pong tulay na to. Ayan po yung pinaka-boundary ng property. Ayan po. Sapa pa rin po yun. Ayan na po yung pinaka-boundary ng property. Pala ito po ay part pa rin ng property. And ito yung boundary niya. Kaya pasukin po natin. Ayan, part pa rin po ng property yan. Kasi nga, tuhog kalsada siya. Part pa rin po yan ng property. Ito pong part nito, part pa rin ng property. Yung property po ay mga 80% po niya ay flat land.
Ayan po yung sapa. Paikot pa po yan. Yung property. May mga ilan-ilang din pong puno ng nyog. Ay, makikita nyo naman. Ayan. Mamaya po ipapakita ko naman yung kabilang part ng property. Ayan po. Ito po kung makikita nyo, ayan. Puno po yan ng lipote. Ito naman po, puno po ng rambutan. Kung makikita nyo po ay may mga bunga na po sa may bandang itaas. Ayan po, mga bunga na po yan. Ito po ay puno ng batino. Ayan. So, sabi ko nga po kanina ay 80% po na flatland kasi itong part nito is medyo pa-slope siya ng konti. Konti lang naman. Yung pong palibot na yan, part pa rin yun ng property. Ayan, makikita nyo naman yung may mga bunga na ang nyog. Diba? Kahit maliliit pa lang yan, may bunga na siya. Sobrang ganda rin po talagang gawing investment nitong property kasi nga yung kalsada or yung barangay road ay under construction na. So, mas madali na siyang i-access kung galing kayo sa pinaka-bayan. Mas madali na siyang i-access. And from the town proper daw po ay may mga 12 kilometers po siya na layo. And from the national road, may mga 2 kilometers po na layo. Ayan po. At sobrang tahimik din talaga niya since wala namang ibang bahay dito sa paligid. Sobrang tahimik niya. Ayan, ito po ay puno po rin ng rambutan. Ayan po. May mga bunga na siya actually. Sa may bandang itaas. Medyo hindi lang siya masyadong kita kasi medyo maliit yung mga bunga. Pero may mga fruit bearings po talaga dito sa property. Kaya sobrang sulit na kung gusto nyong bilhin. Sobrang sulit niya talaga. Ito po, tingnan natin. May mga bunga pa nakikita ko. Wait lang. Ayan. Tamal, anong ano to? Anong lemon? Tapos mulberry. Ayan, mulberry daw po ito. Tapos ito naman ay lemon yata. Ayan, may mga bunga na po siya. Diba? Ito po yung rambutan na nasabi ko kanina. Ito po ay sakop pa rin ng property. Ayun pong paikot na yan. Ito po ay puno ng akasya. Ayan. Kasama pa rin niya sa property. Ay, tama. Di ba kasama pa rin ito na? Sa 2.8. Yan.
Parang din ang property. Ito na po yung kabilang side. Yung kanina po yung pinakita ko sa inyo yung kabilang side po niya. Then ito naman po yung kabila. Yan. Kita nyo naman guys na flat talaga tong property nito. 80% po. Or siguro mga 90 pa eh. Yan po yung yung kalsada. Yung dinaanan natin kanina. Yan. Sabi ko po may mangilan-ngilang puno ng nyog. Ayan po. Yan. Anong puno na yun? Eto, akasya ba rin yan? Hindi nagkakati. Puno ng akasya. Diba? Tignan nyo naman, sobrang ganda nitong part na to. Like, sobrang flat niya talaga. Na marami kayong pwedeng gawin dito. Pwede nyo pagtayuan ng bahay. Or kung ano man gusto nyong gawin. Ito po yung kalsada na dinaanan natin kanina. Ayan na po. Ayan yan. Ayan. Yung sa kabilang part po, ayan po yung medyo pa-slope na. Tapos ito po yung flatland. Sobrang ganda, diba? Ayan, so mga nabanggit ko naman po kanina na may frontage po siya na more or less 150 meters. 150 to 300 meters po ang frontage. 12 kilometers ang layo niya sa town proper. 2 kilometers ang layo sa national road. Ayan po yung sapa or ilog na nabanggit ko kanina. Karugtong po niyan yung mga pinakita ko kaninang sapa doon. Bala, ayan na po yung pinaka-boundary ng property. Yung ilog po na yan. May mga kawayan pa po, oh. Puno ng kawayan. Puno. May mga kawayan. Ito yung boundary na, no? Ito. Sapa. Ayan na po yung pinaka-boundary niya. Ayan po, maraming salamat po ulit sa patuloy na panonood at pagsubaybay sa aming mga vlog at sa patuloy po na pag-subscribe sa aming YouTube channel. Again, kung meron po kayong mga inquiries, katanungan, wag po kayong mahihiyang magtanong or mag-text or tumawag sa mga numero na nasa itaas. Again, this is Luis Eve po. Kita po ulit tayo sa susunod na vlog. Thank you so much. God bless you always.